Hello everyone, so this is Edmond, Mindaros Channel, at sa video ito ay pag-uusapan natin at i-guide ko kayo on how to transfer money to GoTime bank account from coin.ph. So sa pag-cash in naman or pag-top up dito lang sa ating GoTime bank account, gamit lang yung ating coin.ph ay pwedeng-pwede natin gawin yan. Kaya kung hindi mo kabisado kung paano yan gawin, then stay tuned ka lang at start na natin. So ang next step ay kailangan mo lang mag-login or i-open mo lang dito ang yung coin.ph app, i-click mo lang. At dito lang sa ating coin.ph profile homepage, and kailangan mo lang itap dito yung portfolio na makikita lang dito sa bottom right corner, i-click mo lang. And then next step, so makikita mo naman dito yung total balance, and kailangan mo lang i-select dito yung withdraw na makikita lang dito sa right corner, i-click mo lang. And then mag-pop up dito lang sa baba yung withdraw, and kailangan mo lang itap dito or i-select mo lang dito yung cash out. And then another step, dito na tayo sa cash out / send. And then kailangan mo lang mag-scroll down. And then kailangan mo lang i-select dito yung banks. And then itap mo lang dito yung view all options. So dito naman sa banks, kailangan mo lang mag-scroll down and ilocate lang natin dito yung GoTime Bank. At once nahanap mo na dito or na-locate mo na dito yung GoTime Bank, kailangan mo lang yan i-select. Okay, so dito na tayo sa cash out, so GoTime Bank. And then next, so makita mo naman dito yung amount, i-click mo lang dito sa box. And then enter mo lang dito kung magkano yung amount na ita-transfer mo. Once na-enter mo na dito yung amount, and then dito naman sa kanyang payment method, so may dalawang option dito na pwede mong i-select. So mayroon ditong InstaPay and then PisoNet. Dito naman sa InstaPay, so within 10 minutes ito, so mayroon itong transaction fee na 10 pesos. Kapag PisoNet naman, and the next banking day, so wala po itong bayad kasi free po yan. So dito mga kaibigan, kailangan mong i-double check mabuti kung ano yung payment method na isisilik mo dito para hindi ka nagtataka kung bakit wala pa. Kung PisoNet yung sinilik mo dito dahil may process po ito in the next banking day. So since real time yung gusto natin, isilik mo lang dito yung InstaPay, and then P, makikita mo naman dito na na-add na yung 10 pesos na transaction fee, and then dapat may extra balance ka dito sa iyong coin.ph wallet dahil separate po yung transaction fee. So total, na-add na dito yung kanyang transaction fee kapag okay na, at dito lang sa baba, kailangan mo lang itap dito yung next. Alright, so dito na tayo sa another step. So GoTime Bank and then recipient. So bank account name. Okay, so i-click mo lang dito sa box. Kailangan mo lang enter dito yung recipient bank account name. Sa pag-enter naman ng GoTime Bank account, so kailangan mo lang enter dito yung complete full name. So first name, yung middle name, and then yung last name. So either small letter man yan or capital letter. Pwede po yan basta tama yung recipient name na ilalagay mo dito, and fill out lang natin. At once na-enter mo na dito yung recipient name or sa SIM account naman, pwede mong gamitin ang yung sariling account dito sa pag-transfer as your options. At dito na tayo sa bank account number. I-click mo lang dito sa box, and kailangan lang natin i-enter dito yung GoTime bank account number na 12 digits, and then enter lang natin. At once na-enter mo na dito yung 12 digits na recipient na GoTime bank account number, kailangan mo lang i-double check kung tama lahat. And then next, dito na tayo sa recipient mobile number. So kailangan din natin itong i-enter yung recipient mobile number mga kaibigan, and then fill out lang natin. At once na-enter mo na dito yung recipient mobile number, so bago tayo mag-proceed, so kailangan mong mabasahin mabuti dito yung nakalagay ng notifications. So funds transferred via InstaPay are final and irreversible. Please check recipient details carefully. So once nagkamali ka dito na paglagay, so hindi po ito mariripan mga kaibigan, walang refund dito. So dapat double check mo mabuti kung tama lahat yung bank account name, yung bank account number. Kapag okay na, itap mo lang dito yung next. Alright, so dito na tayo sa last step. So recipient info, account holder, bank account number, recipient mobile number. Nandito naman, transaction summary amount, and yung transaction fee na 10 pesos, total, and kapag okay na, itap mo lang dito yung confirm. And kailangan lang tayo mag-biometric dito or enter mo lang dito yung coin.ph pin mo para ma-authorize natin yung transaction. Ayan, so makikita mo naman dito na transaction processings. So pwede na naman natin i-check yung kanyang details dito kung talagang pumasok na. So itap mo lang dito yung check details. Alright, so makita mo naman dito na napakabilis lang talaga. So nag-successful ka agad dito lang sa ating coin.ph app.
And kailangan lang natin i-double check doon lang sa ating GoTime Bank app, and then back lang tayo, and then login lang tayo dito sa ating GoTime app. At once nakapag-login na tayo dito sa ating GoTime app, and then i-click mo lang, makikita mo naman dito na na-add na yung amount, at dito lang sa top right corner, i-click mo lang dito yung bill icon. Ayan, so makikita mo naman dito yung notifications transfer successfully. So InstaPay, so to GoTime Bank, so from DCPay, Philippines, Coin.ph. So makikita mo naman dito yung all details na talagang pumasok na kaagad. So napakabilis lang. Alright, so ganoon lang po kasimple mga kaibigan kung paano ba mag-cash in or mag-top up dito lang sa ating GoTime Bank account gamit lang yung ating Coin.ph. In hope na nakapagbigay ako ng konting kalaman at guide tungkol sa Coin.ph app tutorials. Thank you guys and see you in my next tutorials.